Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning dito lamang sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ako po si DJ Frankie, inyong lingkod. At kasama natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy. Kami ay maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon ay 8 minutos makalipas ang alas 7 ng umaga, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Para sa ating headlines, balita. Zaldico nagpadala ng fillers sa pamahalaan. Atong Ang nagsuko ng 5 baril matapos bawiin ang gun licenses. Food poverty rate sa bansa bumaba sa huling quarter ng 2025. Kawani ng Menro sa Batangas binaril at napatay ng store owner. 167 na sasakyan na walang rehistro at may illegal parts na huli sa Lipa City. Regional Most Wanted sa Cavite arestado sa 13 Martires. 3 individual huli sa aktong naglalaro ng tong its sa San Juan, Batangas. Stabbing incident naganap sa Taal, Batangas, estudyante patay. Capitol on Wheels ilulunsad sa Batangas sa Pebrero. At para sa detalye ng balita, dating Appropriations Chairman Zaldico nagpaparamdam na nga ba sa gobyerno para sumuko. Para sa detalye, narito si DJ Joey Boy. Pasok! GV Balita Express. DJ Frankie, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya kahapon, araw ng Miyerkules, na may mga nakarating na feelers sa kanilang tanggapan mula sa kampo ni dating Congressman Zaldico. Layon umano nito na makipag-ugnayan at humiling ng isang dialogue o pakikipag-usap sa pamahalaan. Ayon kay Rimulya, gumagamit umano si Ko ng mga intermediary o tagapamagitan, partikular na ang ilang mga pari na kakilala nito upang iparating ang kanyang hangarin. Gayunpaman, binigyan diin ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito sa ngayon. Pero hirit ni Rimulya, handa ang DILG na humarap at makipag-usap kung sakaling formal na magpakita ng intensyon ang dating mambabatas. Matatanda ang SICO ang sentral na personalidad sa gitna ng mainit na issue ng mga flood control projects. Bilang dating makapangyarihang chairman ng House of Appropriations Panel, iniuugnay siya sa mga umano'y maanumalyang infrastructure insertions sa pambansang budget. Sa kasalukuyan, nananatiling mailap si Ko habang may nakabimbing warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng mga irregularidad sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Mananatili naman tayong nakatutok sa magiging aksyon ng DILG at kung tuluyan na nga bang lulutang ang dating kongresista. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, 5 baril ni Atong Ang isinuko sa pulisya matapos bawiin ang kanyang mga lisensya. Pero ang fugitive na negosyante nananatili pa ring at large. Narito ang detalye mula kay DJ Noel. GV Tuluyan Balita ang Express. sinuko ng fugitive businessman na si Charlie Atong ang kanyang mga armas matapos kansilahin ng Philippine National Police o PNP ang kanyang mga firearms licenses. Sa isang liham na ipinadala ni Attorney Gabriel Villarreal kay PNP Firearms and Explosives Office Acting Chief Jose Manala Jr., kinumpirmang na-turn over ang mga baril noong Enero 20 sa Mandaluyong City Police Station. Kabilang sa mga isinukong armas ang isang 5.56 caliber Colt rifle, 2 9mm pistols, isang .38 Smith & Wesson revolver at isang Battle Arms Development 9mm pistol. Samantala, isang .260 BAD rifle naman ang iniulat na nawala noong Oktubre 2025. Ayon kay Manalad, dahil sa mabilis na pagtalima ni Ang sa kautusan,
hindi na siya itinuturing ng PNP na armed and dangerous. Gayunpaman, nilinaw ng pulisya na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang manhunt operations laban sa negosyante na naharap sa arrest warrant kaugnay ng kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa ngayon, ang mga nasabing armas ay nasa ilalim na ng safekeeping ng pambansang pulisya habang nanatiling mailap sa batas si Ang. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa ibang balita naman, bilang ng mga pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom, bumaba noong huling bahagi ng 2025. At Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ikinatuwa ang magandang balita. Sa detalye ng balita, GV Balita Express. kinatuwa ng Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naging resulta ng pinakabagong Okta Research tugon ng masa survey. Ayon sa datos, nakapagtala ng malaking pagbaba sa food poverty sa bansa nitong ika-4 na quarter ng taong 2025. Ibig sabihin nito, mas maraming pamilyang Pilipino na ngayon ang nakakabili at may sapat na access sa pagkain sa kanilang hapagkainan. Ayon sa kalihim, ang paggaan ng pagsaning na ito ay bunga ng matatag na presyo ng mga bilihin sa merkado at ang mga estratehiya ng Administrasyong Marcos upang masigurong sapat ang supply ng pagkain sa buong bansa. Binigyan diin din ni Laurel ang mabilis na pagpapalawak ng rice program na personal na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at target ng nasabing programa na maaabot ang 15 milyong pisong pamilya 15 milyong pamilyang Pilipino ngayong taon. Higit pa rito, nananatiling determinado ang Pangulo na mapanatili ang 20 pesos na bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa Hunyo ng taong 2028. Layon nito na matiyak na bawat Pilipino ay may pagkukuhanan ng abot-kayang bigas sa mahabang panahon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang kawani ng lokal na pamahalaan na patay matapos ang isang pamamaril sa Batangas. Para sa detalye ng balitang ito, narito DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, patay ang isang driver ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO matapos barilin sa isang store owner sa bayan ng Padre Garcia, Batangas nitong Martes ng umaga. Ayon sa ulat ng pulisya, ang driver na kinilala sa alias Mike, 49 na taong gulang at empleyado ng MENRO na agad binawian ng buhay sa lugar dahil sa maraming tama ng bala sa katawan at ulo. Kinilala naman ang pangunahing sospek na si Ronel Nera Pesigan alias Ron, 38 taong gulang, isang negosyante at may-ari ng tindahan sa lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, nakaupo ang biktima sa kanyang motorsiklo at nakikipag-usap sa isa pang residente sa Barangay Bukal nang dumating ang sospek sakay ng isang tricycle at bigla siyang pinagbabaril bandang alas 9:30 ng umaga. Sinabi ng mga investigador na namataan ng sospek ang presensya ng biktima sa pamamagitan ng CCTV camera na naka-install sa labas ng kanyang tindahan. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibilidad na selos ang motibo sa krimen habang patuloy ang masusing investigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At sa pagpapatuloy ng balita, mahigit 100 sasakyan ang nahuli ng LTO Batangas kaugnay ng paglabag sa batas trapiko. Narito ang ulat ni DJ Noel. GV Balita Express. Umabot sa 167 sasakyan na walang rehistro at may mga di otorisadong bahagi ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO Calabarzon sa Lipa City, Batangas sa bisperas ng kapistahan ng lungsod. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa mga lansangan, lalo na sa mga panahong inaasahan ng pagdagsa ng mga motorista at mamamayan. Ayon sa LTO Calabarzon, kabilang sa mga naitalang paglabag ang kawalan ng rehistro, paggamit ng mga di otorisadong bahagi ng sasakyan, pagmamaneho ng walang lisensya at iba pang kaugnay na traffic violations. Sinabi ni Regional Director Emer J. Decena na layo ng operasyon na maiwasan ng mga aksidente at iligal na aktibidad sa kalsada, partikular tuwing may mga pagdiriwang.
Dagdag pa ni Desena, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng LTO upang maiwasan ang mga delikadong gawain gaya ng iligal na karera na maaaring humantong sa road crash at panganib sa buhay. Binigyang diin din ng LTO na magpapatuloy ang kanilang operasyon hindi lamang tuwing pista kundi maging sa mga karaniwang araw bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa mga pasaway na motorista. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang regional level most wanted person na naaresto ng pulisya sa Cavite. Narito ang ulat. GV Balita Express. Matagumpay na naisilbi ng Cavite Police Provincial Office ang warrant of arrest laban sa isang regional level most wanted person sa lungsod ng 13 Martires, Cavite nitong Miyerkules ng umaga, 21 ng Enero. Ayon sa Cavite PNP, kinilala ang akusado na si alias Jerome, residente ng Dasmariñas City. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10 ng umaga ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit katuwang ang warrant personnel ng 13 Martires City Police Station. Ang warrant of arrest ay may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, partikular sa Section 5 at 11 ng Article 2 na inisyu ng Regional Trial Court Branch 132 sa Naik, Cavite noong 25 ng Pebrero taong 2025 pa. Sinabi ng pulisya na pinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang nauunawaan. Kasalukuyan siyang nakadeteni sa BJMP 13 Martires City dahil sa isa pang nakabinbing kaso. Pinuri naman ni Acting Provincial Director Police Colonel Ariel R. Red ang mga operatibang sangkot sa matagumpay na pagsisilbi ng warrant at iginiit na patuloy pa iigtingin ng Cavite PNP ang intelligence-driven operations laban sa mga wanted persons, lalo na ang mga sangkot sa ilegal na droga. Hinihikayat din ng pulisya ang publiko na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Punta naman tayo sa San Juan, Batangas. 3 individual sa San Juan, Batangas huli sa akto habang nagtotong its. Pulisya nagbabala laban sa iligal na sugal. Larito ang balita ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, timbog na sa kamay ng batas ang 3 residente ng Barangay Libato, San Juan, Batangas matapos silang maaktuhan ng mga operatiba na nagsusugal ng tong its noong nakaraang Lunes, 19 ng Enero. Bandang 1:30 ng hapon nang salakayin ng San Juan Municipal Police Station ang lugar kung saan nadatnan ang mga sospek na nasa hustong gulang na nagpapataya ng pera. Nakumpiska mula sa kanila ang mga baraha at ang ginagamit na bet money o perang pusta bilang ebidensya. Bago dinala sa himpilan para sa kaukulang dokumentasyon, dumaan muna sa medical examination sa San Juan District Hospital ang 3 bilang bahagi ng standard operating procedure ng PNP. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa paglabag sa Municipal Ordinance No. 9 o Anti-Gambling and Illegal Online Gambling Activities Ordinance ng Bayan ng San Juan. Inaasahang magbabayad sila ng kaukulang multa at sasailalim sa karampatang parusa base sa nasabing ordinansa. Samantala, nagbigay naman ng mahigpit na babala si Police Lieutenant Colonel Banyes sa lahat ng mga patuloy na nasasangkot sa anumang uri ng iligal na sugal sa bayan. Aniya, hindi titigil ang PNP San Juan sa kanilang operasyon upang mapanatili ang disiplina at kaayusan sa bawat barangay. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Sa Taal, Batangas naman, isang 18 anyos na estudyante patay matapos saksakin ng kapwa estudyante sa harap mismo ng kolehiyo. Ang suspect arestado na. Detalye ng balitang yan ihahatid ni DJ Noel. GV Balita Express. Isang 18 anyos na estudyante ang nasawi matapos saksakin ng kapwa estudyante sa gitna ng mainit na pagtatalo sa Taal, Batangas. Nauwi sa trahedya ang sanay karaniwang araw sa eskwelahan matapos arestuhin ng mga tauhan ng Taal Municipal Police Station ang isang suspect sa stabbing incident nitong Enero 20. Kinilala ang suspect sa alias na Kirk, 18 taong gulang, isang estudyante at residente ng Barangay Luntal. Habang ang biktima naman ay kinilalang si alias Vin,
18 taong gulang din ang residente ng poblasyon Zone 6 sa nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisan, naganap ang insidente bandang alas 3 ng hapon sa tapat mismo ng Rizal College sa Barangay Poblasyon Zone 2. Nagsimula umano ang lahat sa isang mainit na sagutan sa pagitan ng dalawa na nauwi sa pisikal na harapan. Dito na bumunot ng patalim ang suspect at 3 beses na sinaksak ang biktima sa bahagi ng tiyan. Agad na isinugod ang biktima sa isang ospital sa Lemery, Batangas, ngunit ideklara itong dead on arrival ng attending physician. Mabilis namang rumisponde ang mga operatiba ng Taal MPS at nahuli ang suspect sa Barangay Luntal. Sa kasalukuyan nakapiit na si Kirk sa temporary custodial facility ng Taal Police at naharap sa kaukulang kasong kriminal. Sa isang pahayag, pinuri ni Batangas Provincial Director Police Colonel Sibalo ang mabilis na aksyon ng mga opisyal ng barangay at mga residente na nakatulong sa paghuli sa suspect. Binigyang diin din niya ang kampanya ng kapulisan at aniya, "Dine sa Batangas, walang takas." Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9. You're good. Samantala, good vibes mga ka-vibes, ilalapit na mismo sa mga komunidad ang serbisyo ng Kapitolyo sa Batangas. Narito ang ulat. GV Balita Express. Puspusan ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para ilunsad ang Capitol on Wheels program na nakatakdang umarangkada sa Pebrero ngayong taon. Pinangungunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang coordination meetings kasama ang mga opisyal ng Provincial Government of Batangas at iba pang national government agencies upang tiyakin ang maayos at epektibong rollout ng programa. Ayon sa Kapitolyo, layunin ng Capitol on Wheels na ilapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang one-stop shop approach upang maging mas mabilis at mas maginhawa ang transaksyon ng mga Batanggenyo. Tampok sa pagpupulong ang paglalatag ng mga posibleng impact projects at serbisyong ihahatid ng mga national at line agencies sa buong lalawigan ngayong 2026. Sa kanyang mensahe, nagpapasalamat si Governor Santos Recto sa mga partner agencies sa patuloy na pakikiisa sa adhikain ng pamahalaang panlalawigan na gawing accessible ang serbisyong publiko. Katuwang ng provincial government ang DILG sa pamamagitan ng Batangas Alliance of National Government Agencies o BANGA. Inaasahan na sa pagsisimula ng Capitol on Wheels program sa Pebrero, mas mapapabilis at magpapalapit ang paghahatid ng serbisyong pamahalaan sa mga Batanggenyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center. You may check out their Instagram at Lipa Medics Medical Center. And meron po silang website, lipamedics.com. 7:26 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. This has been DJ Frankie sa GV Balita Express. Kasama si DJ Joey Boy at DJ Noel sa kabilang linya. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. At manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated only here at the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.